Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Aqidah. So in chapter 32 ng Kitab Tauhid, Babu qawlillahi ta'ala, innama dhalikumu syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yaon si Satanas, si Satanas lang yun, kumbaga, na nananakot sa inyo sa pamagitan ng kanyang mga kampon. Ginagamit niya ang mga kampon niya upang kayo ay matakot sa kanya, kay Satanas. Kaya huwag kayong matatakot sa kanila, bagkus ay ako lamang ang inyong katakutan kung kayo ay tunay na mga mananampalataya. So yung panghuli na pagtalakay natin dito inshallah ay yung hadith iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, iniulat ito ni Ibn Hibban. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man iltamasa ridallahi bisakhtin nas radiyallahu anhu warda anhun nas wa man iltamasa ridan nasi bisakhtillah sakhitallahu alihi wa askata alihin nas. Sino man daw ang maghangad, magsikap, kumbaga pagsusumikapan niya, paghihirapan niya, nakalugdan siya ni Allah kahit mamuhi pa sa kanyang mga tao, kalulugdan pa rin siya ni Allah. At kalulugdan siya ng mga tao na karapat-dapat na malugod sa kanya. Ibig sabihin yung mga mananampalataya. So dito sa unang sinabi, sino man na magsikap na makamit niya ang kaluguran ni Allah kahit kamuhian siya ng mga tao, bawa sa pamagitan ng pagiging matuwid, kahit kamuhian siya ng mga tao, kalulugdan pa rin siya ni Allah. At maaring kamumuhian siya ng karamihan sa mga tao, pero dudulutin pa rin ni Allah na malulugod sa kanya yung mga karapat-dapat na malugod sa kanya. Yun naman ang importante. Ang malugod sa atin ng mananampalataya, inshallah. Wala tayong pakialam sa kuffar. Ang kuffar, malugod man sila sa atin o mamuhi, wala tayong pakialam sa kanila. Walang kinalaman o walang epekto sa ating pananampalataya ang kanilang opinyon. Kaya nga, yung mga tao na kumbaga hinahangad nila palagi na kalulugdan sila ng kuffar o lagi nilang konsiderasyon, baka masasaktan yung kuffar, sasabihin natin, samantalang may karapatan naman talaga tayo sa sasabihin natin, pangangaral natin halimbawa tungkol sa kaisahan ni Allah, hindi natin yun problema. Problema nila yun. Basta tayo, hinahangad natin ang kaluguran ni Allah sa paninindigan natin sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi di ba isipin ng tao, yung mga Muslim, kumbaga sabihin nila dapat daw binabati natin yung kuffar ng Merry Christmas. Kasi binabati nila tayo kapag Ramadan Binabati nila tayo kapag Eid. So dapat tayo daw bumabati rin sa kanila. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Kahit pa sabihin nila na wala tayong pakisama, dahil hindi tayo nakikisama sa Pasko nila at manunumbat sila. Bakit nung Ramadan nyo, nakiki-Ramadan kami, ba't ngayon hindi kayo nakikipasko? Problema nila yun. Wala tayong pakialam. Di wag kayong maki-Ramadan, wag kayong maki-Eid, wag kayong bumati sa Muslim ng Happy Eid o ano paman. Sa inyong relihiyon, sa amin ang aming relihiyon. Ganun lang yun. Pero yun nga, may mga tao, baligtad yung pag-unawa nila sa mga bagay nito. At ito nga yung matinding dalil dito. Ang una nating hahangarin, inshallah, ay ang kaluguran ni Allah. Kaluguran ni Allah na siyempre hinahangad natin sa pamagitan ng ikhlas, kaluguran ni Allah na hinahangad natin sa pamagitan ng pagsunod sa sunnah, at kaluguran ni Allah na hinahangad natin sa pamagitan ng pagkapit ng mahigpit sa mga paninindigan ng relihiyon na ito, sa tauhid, sa al-wala wal bara, at iba pa. At totoo rin ang kabaligtaran naman nito. So kung ang katotohanan, malulugod pa rin sa atin si Allah kahit mamuhi sa atin ng mga tao.
Yung totoo rin yung kabaligtaran nito. Manil tamasaridan nasi bisaktillah, sino man ang maghangad o magsumikap, pag sumikapan niya, pagpaguran niya ang kaluguran ng mga tao, kahit pa kamuhian siya ni Allah, kamumuhian siya ni Allah. At mamumuhi rin sa kanya ang mga tao na karapat dapat nga na mamuhi sa kanya. Kasi may mga tao, di ba? Mag-aahit ng balbas kasi kailangan niyang mag-apply sa trabaho. O kaya hindi maghihijab. O kaya makiki-party sa mga kaklaseng kuffar. At iba't iba pa, para kalulugdan siya ng kuffar, matatanggapin siya ng mga tao, isipin ng mga tao, marunong siyang makisama, malulugod nga sa kanya yung mga tao. Pero kamumuhian siya ni Allah dahil gumagawa siya ng mga kamuhi-muhi kay Allah. Siyempre, mamumuhi din sa kanya yung mga karapat dapat na mamuhi sa kanya ang mga mananampalataya. Napakahalaga ng hadith na ito, kung makakabisado ninyo ito, kabisaduhin nyo. Kasi ito kabilang to doon sa mga unang hadith na pinakabisado sa amin. Kahit yung kahulugan lang. So, mahalaga bandang huli ang kaluguran ni Allah. Di ba, yung tinatalakay natin paulit-ulit. Ilang buwan na tayo dun Yung pangwalong nakid, di ba? Mudaharatul musyrikin alal muslimin, pagtulong sa mga musyrik laban sa mga Muslim, kasi maraming napapaloob doon na mga usapin. Kasama ito doon, na dapat na hinahangad ng tao ang kaluguran ni Allah at hindi ang kaluguran ng kuffar, lalong-lalo na. Kaya ngayong aya, walan tardaan kal yahudu wan nasara hatta tattabi millatahum. Hindi malulugod sa iyo ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano hanggang sa sundin mo ang kanilang relihiyon. Hindi sila nalulugod sa iyo na ikaw ay naghihijab, nagpapahaba ng balbas. Wala silang pakialam dyan. Ang gusto nila, makiki-birthday ka, makiki-Pasko, makiki-New Year, makiki-Valentine's, at iba't iba pang mga pinaggagawa nila. Na ginagawa nilang kumbaga sukatan ng kabutihang loob ng Muslim, yung paggaya sa kanila, pakikisali sa kanilang mga okasyon. Pero hindi nga, maninindigan tayo, inshallah. At ito nga ay masama dahil mayroong mga Muslim na maluwag sa kanilang relihiyon, baga nagpapabaya sa kanilang relihiyon, ang tawag sa Arabic doon, mutasahil, masyadong malambot sa kanilang relihiyon, walang paninindigan, mutasahil. Kumbaga, dahil sa mga mutasahil na ito, na masyado silang sumasang-ayon sa kuffar, kapag merong Muslim na naninindigan sa relihiyon, pinipintasan tuloy ng kuffar. Sasabihin ng kuffar, ang higpit mo naman kasi bakit yung kasama mo, okay lang naman sa kanya yung ganito. Di tayo patuloy ang nagmukhang masama. Kaya nga, importante yung maitanim sa puso ng tao yung alwala wal bara, ang katapatan natin sa Islam at sa mga mananampalataya. Siyempre, kasama doon si Allah kasi anumang pinaninindigan sa Islam, tapat tayo sa kanila. Tapat tayo sa Islam at sa mga mananampalataya at wala tayong kinalaman sa mga hindi mananampalataya. Sa kahit na ano, hanggat maaari, wala tayong kinalaman sa kanila. Kaya nga tayo tumira sa bundok kasi ayaw nating may kinalaman sa kanila na kahit na ano. Liban na lang kung may kabutihan, pwede naman inshallah. Pero hanggat maaari, hindi dapat natutuwa o nalulugod ang Muslim kasama niya kuffar. Kung ikaw Muslim ka tapos hindi ka nakakaramdam ng pagkamuhi sa mga kasama mong kuffar, sa paraan nila magsalita, sa paraan nilang kumilos, sa mga pinag-uusapan nila, sa kung ano yung kanilang mga ginagawa, lalo na yung kanilang shirk, may problema sa iyo. May problema sa iyo. Kasi ang kahulugan ng Islam, al-istislamu lillahi bit-tauhid, wal-inqiyadaluhu bit-ta'ah, wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Ang Islam, hindi pagkain ng baboy. Yan, akala ng mga Moro, ang Islam, basta hindi ka kakain ng baboy, Muslim ka. Kahit kahit uminom ka ng alak, basta wag ka mamumulutan ng baboy, okay ka. Yung nga, lagi ko nakukwento sa inyo, may mga Muslim na ikipag-inuman sa kuffar. Tuwang-tuwa pa yun, may ka-table pa yun, nanonood sila ng bastos. Pero kapag binigyan mo yun ng pulutan, liempo,
Galit na galit yun. Sasabihin nyo, tangina mo, ba't binigyan mo akong liempo? Alam mong Muslim ako, wala kang pakisama. Kanina pa siyang sumusuway kay Allah, tapos yung may liempo, nasa kano siya galit. Diba? Hindi ganun. Galit na galit siya sa baboy. Hindi ganun. Ang Islam, hindi pagkain ng baboy. Yung nga, Islam, di ba? Istislamu lillahi bit-tawhid. Pagsuko kay Allah sa bisa ng kanyang tawhid, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Pagtalima kay Allah sa pamagitan ng pagsunod, at mahalaga rin, bara'atu minasyirki wa ahli. Kawalan ng kinalaman sa shirk at sa mga gumagawa nito. Ganun dapat ang Muslim. So ito yun, may kinalaman ito dito. Kumbaga, na yung tao, wala tayong katatakutan sa kuffar. Kung ayaw nila tayo tanggapin sa trabaho kasi ayaw natin mag-ahit ng balbas, sa kanila na yung trabaho nila. Kung hindi tayo makakuha ng mataas na grade kasi ayaw natin magsayaw, di ba yung kambal, lagi nilang tinatanong yan, pwede bang gawin to sa school, pwede bang ganito, ganyan. Wag na lang. Kung magkakanyaw kayo para tumaas yung grade nyo, maging 95 yung grade nyo, basta magkanyaw kayo, sa kanila na yung 95. Saksak nyo sa baga nyo. Pero wag nyo sasabihin yun, magalit naman yung teacher nyo. Kumbaga, ganun lang kayo maninindigan, pero sabihin nyo naman ang maayos. Kasi yun nga, sinasabi ko rin naman, yung marami sa kuffar naman, considerate naman eh. Considerate naman sila. Sabihin mo, ma'am, bawal sa amin yan. Meron bang iba? Meron bang pwedeng ibang gawin? Salip na magsasayaw kami, iba na lang. Yung iba dun magbibigay naman ng konsiderasyon. Inshallah. Kasi yung problema sa Muslim, siya pa yung nagbo-volunteer minsan eh. Magbo-volunteer pa yun. Ma'am, kayang-kaya ko yan. Sige. Hindi pwede. So yung nga kahulugan nito, alhamdulillah. Una, anna manittaqallaha kafahu mu'annatan nas. Na sino mang matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay sapat na si Allah laban sa anumang pamiminsala sa kanya ng mga tao dahil sa kanyang paninindigan sa relihiyon. Yun nga, hindi ka magkatrabaho, di ba? Kasi ayaw mo mag-ahit ng balbas, ayaw mo magtanggal ng hijab. O kaya gusto mo talaga magsasala ka sa tamang oras. Di umalis ka sa trabaho niyo, bahala sila doon sa trabaho nila. Kanila na yun. Sa kanila na yun. Kaya maganda sa Muslim, kumbaga sa lahat talaga ng trabaho, magnegosyo na lang, yun ang pinakamainam eh. Magnegosyo. Kasi mahirap talaga yung namamasukan. Mahirap talaga yung namamasukan. Tapos yung trabaho mo pa, malaking kinalaman sa kuppar. Yung nga, laging kong komento sa inyo, di ba, pangarap nyo magpulis, mag-abogado, ang hirap nun eh. Kumbaga, kung ako, ayoko yung anak kong ganun yung trabaho, syempre kayo din. Ilalagay ninyo yung sarili nyo sa bingit ng impyerno. Kumbaga, nandun yung isang paa nyo sa impyerno sa ganung trabaho. Hindi ko naman sinasabing may impyerno sila lahat. Kumbaga, kung halimbawa may Muslim na abogado o na nagiging kafir sila o may pulis na Muslim. Kasi maraming makukompromiso sa relihiyon nyo eh. Maraming makukompromiso. Hanggat maaari, kung may iwasan, doon ka sa iba, doon ka sa ligtas. Doon ka sa ligtas, inshallah. So, ililigtas ka ni Allah mula doon sa anumang pamiminsala ng mga tao sa iyo dahil sa paninindigan mo sa relihiyon. Hindi mo kailangan i-kompromiso ang relihiyon mo. Pangalawa, al-hathu ala taqdimi ridallahi ala ridan nasi wa tahdhiri man diddahu o min diddihi. Na dapat nating unahin na makamit ang kaluguran ni Allah kaysa sa kaluguran ng tao. At dapat tayong mangingilag sa anumang kabaligtaran nito. Kabaligtaran nito, ibig sabihin, na sa halip na kaluguran ni Allah yung hinahangad ng tao, kaluguran ng tao ang kanyang hinahangad. Yan nga, kaya yung mga trabaho na delikado, na masyado kang konektado sa tao, na nilalayo ka na kay Allah, mas mainam pa magtalim ka lang ng kamote sa bundok, na malapit ka kay Allah, kaysa nandun ka sa trabaho, na kumbaga makukompromiso yung relihiyon mo, magsisinungaling ka, mang-aapi ka ng kapwa-tao, magpapatupad ka ng batas na taliwas sa batas ni Allah, mas mainam na yung hinahangad natin yung kaluguran ni Allah, inshallah. Pangatlo, anna man ardan nasa bisaktillahi lam yugnu anhu minallahi syai'a.
Yun nga, dapat maintindihan ng tao na sino mang kalugdan siya ng mga tao at kamuhian siya ni Allah, hindi sila matutulungan ng tao laban kay Allah ng anuman. So, halimbawa, di ba yung tao, gusto niya ng trabaho. Yun na, trabaho na kailangan niya mag-ahit ng balbas. Nag-ahit siya ng balbas. No, di natuwa sa kanya yung tao, nagalit naman sa kanya si Allah. Matutulungan ka ba ng tao? May liligtas ka ba ng tao laban sa parusa ni Allah? Hindi kanila may liligtas laban sa parusa ni Allah. Pangapat, ithbatu sifatir rida wasaktu lillah. Ang pagpapatibay na si Allah ay mayroong katangian ng pagkalugod at pagkamuhi. Na si Allah ay nalulugod nga at namumuhi. Siyempre dahil ito ay mga sifa ni Allah, ano yung sinasabi natin palagi kapag tinutukoy ang mga katangian ni Allah, na ayon ito sa kanyang kadakilaan, na ayon ito sa kanyang kadakilaan. Kama yaliku bijalalihi wa uzmatihi. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod at nagagalit, namumuhi, na naayon sa kanyang kadakilaan at kanyang karangalan. Ganun palagi yung pag-unawa natin sa mga katangian ni Allah. Nang sa gayon, hindi natin ito iisipin na katulad dito ng galit ng tao o kaluguran ng tao. Magkapangalan lang ito, pero infinitely magkaiba ang mga katangian ni Allah sa katangian ng tao. Si Allah may mukha, pero hindi yung katulad ng mukha ng tao. Si Allah may kamay, hindi yung katulad ng kamay ng tao. At lahat ng mga katangian ni Allah, kung meron man kapangalan sa katangian ng tao o mga nilikha, sa pangalan lang yun, magkapangalan o magkatulad. At ang kinalaman ng hadith na ito sa chapter na ito, wamunasabatul hadith lil bab, at ang kinalaman ng hadith na ito sa chapter na ito, anna fihi wa'idun liman khafan nasa fa'athara ridahum ala ridallah. Ito ay matinding babala laban sa sinumang natatakot sa mga tao at mas hinahangad nila, mas pinapriority nila ang kaluguran ni Allah o mas pinapriority nila ang kaluguran ng tao kaysa sa kaluguran ni Allah. Babala sa mga mas natatakot sa tao at babala laban sa mga mas hinahangad ng kaluguran ng tao. Unahin natin ang kaluguran ni Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya nga ang pinaka nakakaalam, alhamdulillah, sa kung ano yung kalugod-lugod sa Kanya. Kaya susundin natin yun. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang pinaka nakakaalam kung anong kamuhi-muhi sa Kanya at iiwasan natin yung mga bagay na yun. Kaya nga tayo nag-aaral para hindi tayo nanguhula sa ating relihiyon. Ngayon, yung mga tao, hindi na sila nag-aaral, yung marami sa mga tao hindi nag-aaral. Kapag naririnig nila yung ilang mga bagay, minamali agad nila. Sinasabi nila, mali. Kasi hindi nila alam eh. Pero kung tayo, pinag-aralan natin ang ating relihiyon, makakita man tayo ng mga ganitong mga aral ng relihiyon, parang minsan di ba? Parang sobrang higpit. Isipin ng tao, grabe naman yung Islam, sobrang higpit. Pero hindi, ganito talaga yung relihiyon natin eh. Nagmukha lang siyang mahigpit. Kasing karamihan sa mga tao, naging maluwag na masyado. Pero kung tayo magiging makatuwiran sa pagsunod natin sa mga paninindigan sa relihiyon, tama lang na magiging ganito tayo, inshallah. Yun nga, hangarin natin palagi ang kaluguran ni Allah at hindi ang kaluguran ng tao. At ito nga, yung tinutukoy dito na tao, lahat ng tao. Ito man ay pamilya natin, di ba, dun sa aya sa Quran na wa in jahadaka an tushriku bi, na kung sila ay pipilit sa iyo na magtambal kayo sa akin, fala tuti'huma, wag ninyo silang susundin. Tinutukoy dito yung magulang. Kung yung magulang nyo, tuturuan kayo na magsimba sa simbahan ng kuffar, o tuturuan kayo mag-alaga ng baboy, o iba pa, wag nyo susundin. Wag nyo susundin kasi mas dapat nating susundin si Allah. Magmamahal tayo sa magulang o kahit sa asawa, sa anak, sa kamag-anak, pero hindi maari na ang tao ay susunod sa iba
habang susuwayin naman niya si Allah. Di ba? Ano yung isa sa mga kaida sa Islam? La ta'ata fil makhluq o la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Walang pagsunod sa nilikha kung ito naman ay mangangahulugan ng pagsuway sa tagapaglikha. So dapat si Allah ang sinusunod at ang tao kung taliwas ang kanilang mga gusto sa kagustuhan ni Allah, ay pwede natin silang sundin inshallah. Pwede natin silang suwayin inshallah. Pero sa lahat ng pagsuway sa tao, yun nga. Siyempre gagawin naman natin ito ng mayroong hikmah inshallah. Meron namang hikmah. Lalo na magulang. Lalong-lalo na magulang. Katulad halimbawa, di ba? Si Ibrahim alayhis salam, kung paano siya nakikipag-usap ng maayos sa kanyang tatay. Di ba yung tatay niya, galit na galit na sa kanya yung tatay niya. Sabi pa sa kanya nung tatay niya, fahjurni maliya, na magpakalayo-layo ka sa akin ng mahabang panahon. Ayaw ng tatay niya na makita siya ng mahabang panahon. Pero nakipag-usap pa rin siya ng maayos sa kanyang tatay. So ganun din sa ibang tao, inshallah. Pwede naman silang kausapin ng maayos. Kung merong mga bagay na hindi natin pwedeng gagawin sa mga nire-require nila o sa mga gusto nila, inshallah. So ito yung huling pagtalakay dito. Tutuloy natin iba pang mga kabanata sa Kitab at Tauhid inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.